Magandang araw sa iyo. Handa ka na bang silipin natin tong mga source mo tungkol sa exoplanets? May mga hawak tayong research excerpts at briefing documents. Ang misyong natin ngayon, alamin kung gaano nga ba karaniwan yung tinatawag na super-Earths sa labas ng solar system natin. Kasi parang yung dating akala natin, listener, na special sila, mukhang baka mas common pala. Simulan na nating himayin to. Okay, yung pinaka-headline galing sa Korea Microlensing Telescope Network, yung KMT-NET, sinasabi nila na itong mga super-Earth exoplanets mas karaniwan sa buong universo kesa sa naisip noon. Pero bago tayo lumalim pa, ano nga ba ulit tong mga super-Earth? Basta mas malaki lang sa Earth, ganun ba? Dito, base sa data nila, hindi lang sila basta marami. Pwede pala silang umikot sa orbit na, alam mo yun, kasing layo ng Jupiter o Saturn mula sa kanilang star. Sobrang layo nun. Wow! Tinataya pa nga, parang sa bawat tatlong bituin, posibleng may hindi bababa sa isang super-Earth. Imagine mo yun sa laki ng kalawakan. Napakadami. Grabe, isa sa tatlo? Teka, kung ganun sila kalayo, di ba, paano nila nahahanap? Akala ko mas madali yung mga malapit lang sa star. Nabanggit sa sources mo yung microlensing, tama ba? Yung parang gumagamit sila ng gravity bilang lente. Exactly. Ganun nga yung idea. Ang microlensing, yung gravity ng isang object sa harapan, between man yan o planeta, parang nagiging lente siya na nagbe-bend ng light galing sa mas malayong star sa likod. Tapos, pag nag-align sila ng sakto mula dito sa Earth, yung malayong star, pansamantalang siyang liliwanag. Ah, okay. Itong pag-brighten na to, yung parang bump sa light curve, yun yung sign na may dumaan sa gitna. At pwedeng planeta yun. Halimbawa, yung OGLE 2016 BLG 0007. Super Earth yun. Doble halos ng Earth ang bigat, pero yung orbit niya mas malayo pa sa Saturn. Dito siya nakita. Wow, ang galing naman ng technique. Pero parang ang hirap naman nun. Tsambahan na mag-align lahat. Siguradong hindi madali. Oo, totoo yan. Sabi nga ni Richard Pogue, isa sa mga researcher, finding a microlensing star event is hard. Tapos dagdag pa niya, finding a microlensing star with a planet is hard squared. Kumbaga, doble yung hirap. Oo. Kailangan nilang tumingin sa daan-daang milyong between. Daan-daang milyon. Oo, para lang makahanap ng ilang daang microlensing events. Tapos mas kaunti pa dyan yung may planeta talaga. Grabe naman yung effort. Pero kung ganun pala kahirap, bakit ito pa rin yung ginagamit nila para dito sa mga to? Anong advantage? Magandang tanong yan. Kasi yung microlensing, kayang makadetect ng mga planetang una, mababa yung mass, yung mga kasing laki ng Earth o super-Earths, at pangalawa, yung nasa malalayong orbit. Parehong mahirap tong makita gamit yung ibang methods, di ba? Like yung transit o radial velocity. Ah, okay. May mga hindi kaya yung ibang paraan. Tama. Kaya ito yung parang nagbubukas ng bintana para makita natin yung mga planeta sa outer regions ng ibang planetary systems. Importante yon para maintindihan natin yung buong structure nila. Okay, gets ko na. So, nabanggit din sa sources mo na hinati nila yung mga nakita nilang planet. May super-Earths, Neptune-likes, tapos may gas giants. Anong sinasabi nito tungkol sa pagbuo nila? Pareho lang ba? Ayun. Kinumpara nila yung dami at lokasyon ng mga nakita nila doon sa mga computer simulations. Yung mga simulations, sinusubukan yung iba't ibang teorya kung paano nabubuo yung mga planeta. Ang lumalabas, parang kahit na mapaghiwalay sila based sa laki at siguro sa composition, hindi pa rin 100% clear kung pare-pareho ba yung mechanism ng formation. Halimbawa, dun sa mga gas giants, di pa rin sila sigurado kung yung dominanting process ba yung runaway gas accretion, yung mabilis na paghigop ng gas, o may role din ba yung gravitational instability? Ah, yung parang bigla na lang nag-collapse yung part ng disk? Oh, parang ganon. So, kailangan pa talaga ng mas maraming data. Dito napapasok yung halaga ng collaborations tulad ng KMT-NET at yung mga bagong instruments. Nakakatuwa nga yung analogy ni Poje. Para daw silang mga paleontologist. Binubuo nila pira-piraso yung history ng pagbuo ng mga planeta. Parang cosmic puzzle nga,
Ang galing. So, anong takeaway natin dito para sa iyo, listener? Malinaw na yung mga planetang medyo mas malaki sa Earth, yung mga super-Earth, hindi pala sila ganun ka-rare. Mukhang pangkaraniwan lang sila, kahit nasa malalayong orbit pa. At may paraan na tayo, yung microlensing, kahit mahirap, para matuklasan sila. Tama. At ito siguro yung iiwan naming tanong sa'yo para pag-isipan mo. Ngayong alam natin na posibleng sobrang dami pala ng mga planetang tulad ng Earth o super-Earths dyan sa labas at gumagaling na tayo sa paghahanap sa kanila kahit gaano kalayo. Ano kaya yung susunod na malaking tanong o yung susunod na posibilidad na mabubuksan nito? Paano kaya nito babaguhin yung pagtingin natin sa tsansa na may buhay din sa ibang parte ng kalawakan? Ayon.